In Azam City, you're watching One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with information, news, sports, and public affairs. One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with love. Ang telebisyong pangmasa. One TV News Channel. One TV News Channel. Oras na aron masayod tas mga nagunang mga balita ug mga labas nga mga impormasyon. Aniya na ang One TV News Break. One TV News Break. Kauban si Johnny Tome. Magadalit ka nato sa mga nagunang mga balita, sulod ug gawas sa atong dakbayan, mga nagpugasi nga mga issues ug mga nagbagang impormasyon. One TV News Break. One TV News Break. Kauban si Johnny Tome ug karon aniya na ang inyong anchorman Johnny Tome alang sa One TV News Break. News Break. Higala, kumusta? Ako si Johnny Tome, ang mga tudosab kaninyo sa dagpagang mga balita sa One TV News Break Misamis Occidental. Sa atong mga headlines, Osamis may obserbar sa National Disaster and Resilience Month, tree planting gipahigayon. First suka ni Mayor Sam Fuentes, gidaig ni Honorable John Peldoy lungsod. DepEd Osamis milusad sa School-Based Feeding Program 2026-2027. Labo Footbridge, hapit na subling buksan sa publiko. Mga proyekto nga mas mopalambo pa sa turismo sa Baliangaw, gilusad. One TV News Break. O karon sa detalye sa dagbagang mga balita sa One TV News Break Misamis Occidental. Osamis biobserbar sa National Disaster and Resilience Month, tree planting gipahigayon. Padayon ang kaaktibo sa kagamanang lokal sa dakbayan sa Osamis, ilalom sa liderato sa Asinso Osamis Administration sa pagpatuman sa mga programa o aktibidad sa pag-atiman o pagpanalipod sa kinayahan. Alayon sa paghandom o pag-obserbar sa National Disaster and Resilience Month 2026. Malampusong napahigayon Hulyo 21 ang tree planting o tree growing activity sa riverbanks sa Labo River sa barangay Labo, Osamis City. Ang tulo ka gatos ka similya sa kahoy diha gayud gitisok daplin sa suba sa rason nga mahinungdanon kayo ang presensya sa mga kahoy daplin sa suba aron na mapanalipdan ang mga pangpang o sa soil erosion panahon sa baha o kusog nga ulan pinaagi sa mga gamot nini. Dako usab og tabang ang mga kahoy daplin sa mga suba og sapa isip watershed area nga mapabilin ang kabugnaw sa lugar o makunhuran ang kusog nga pagbaha sa rason nga ang punuan sa kahoy adunay kapasidad nga musuyop og tubig. Ang ulahing tree growing activity gipanguluhan sa City Disaster Waste Reduction and Management Office nga gipanguluhan karon sa Officer in Charge Attorney Francis Sulita og sa supervision sab ni Mayor Sam Norman G. Puentes. Gawa sa mga empleyado sa City Hall, aktibo sab kining gipartisiparan sa mga national government agencies sama sa DNR Sindro Osamis, Osamis City PNP, Sikan PMFC, BFP Osamis, BJMP Osamis, Philippine Red Cross Osamis Chapter, Philippine Coast Guard, Labo Barangay Official o BIPAT, Civil Society Organization o mga environmentalist. Ang mga barangay volunteers o mga miyembro sa Porpis tagsa-tagsa usab nga nagdala og mga fruit trees, seedlings og dito kini mismo gipangtanom sa ilang mga dapit. Then gipanguluhan sa City Nutrition Office, may kalambigitan sa kasulugan sa 52nd National Nutrition Month 2026.
Nevertheless, allow me, although in spirit, to welcome you all and express my gratitude to each and every one of you, to our partners, our volunteers, our barangay officials, and everyone who choose to spend part of your day here. Thank you for coming. Thank you for believing in that an activity like this matters. I also want to extend our sincere thanks to Senro under Miss Elizabeth Grant for their commitment in providing the seatings for today's activity. Ang empleyado sa City Nutrition Office sa Usami City Complementary Food Production Facility, atong mga kauban sa serbisyo sa gobyerno, Bureau of Fire Protection, PNP, nakita ko Red Cross, kung iban pa na naadili karon. Mga walang gutong beneficiaries po ning suporta sa ato ang activity karon nga buntag. Without you, dili ni mahimong posible kani atong activity karon. So our BNS will plant fruit-bearing seedlings because we believe that sapat na pagkain ay karapatan ng bawat pamilya. Atong i-avoid na hawiran yung steam, ma-approach siya dahil ang iyang dahon, ma-ampag yun. So, ma-lesser pagit ang possibility nga mutubo siya ng tanong. So number one, ito siya atong i-handle properly nga dili pa-approach mga tangtang ang yuta. And then, ikaduha, pag-abot sa planting area, situate nga na siya yung whole daan. I guess na yung whole dito gipangandam siguro kanang para i-ana na lang siya. Ay akong mga bipat ug akong mga council, mga workers, akong giingnan nga atong atimanan na kay dako na kay ning tabang sa atong barangay. Makapugong sa baha kay grabe biyang baha di ani sir. Anang di ana dayon. Muto akong gingon sila gahapon nga ato ginatimanan nang gipangtanom diri sa atong barangay. Kay dako kay nagmakatabang. Okay, basin og pagtanom mo ipakita ba? Lagi. Pero balik diri karong mga 1 year. 1 year after. Walang ni atimanan pon. Kay grabe kay ni kadako nga kuan. Dako gid kay tabang gid sa among barangay. One TV News Break. Samtang first suka ni Mayor Sam Fuentes, gidayeg ni Honorable John Fel Duay Lungsod. Gipasalamatan o gidayeg ni Honorable John Fel Dayondon Duay Lungsod ang pinakaunang suka o State of the City address ni Mayor Sam Norman Go Fuentes. Batod pa sa Osamis SK Federation President nga iyang gikalipay ang pagpadayon sa administrasyon sa mga flagship program sa Asinso Brand of Service nga gisugdan sa panahon ni former Mayor Ando Waminal o former Mayor Inti Waminal. Ang free hospitalization, burial assistance, social services, educational support, agriculture, potable water source o daghan pang uban. Nakasiguro sa Duhay Lungsod nga kini nga mga programa nagbunga na kini karon og miani na og kalambuan sa tanang usamisnon nga nakapahimlo sa programa labi na sa maayong panglawas. Gikalipay usab niya ang positibong balita sa mayor labot sa nagpadayong kaaktibo sa patigayon sa syudad o kahigayunan sa lokal nga mga pangempleyo. Gipasalamatan usab ni Duhay Lungsod ang nagpadayong koordinasyon sa City Hall o sa local PNP alang sa padayong kampanya patok sa illegal nga druga o kriminalidad nga mo'y dugukan sa kalambuan sa usa ka syudad. Of course, atong gikalipay nga nahimong nagbalampuson o mabungahon ang first state of the city address sa ato ang mayor sa syudad sa Osamis nga si Mayor Sam Norman Go Fuentes. Ato ang naaman mo, di ba? Na ato ang yung nasaksihan ang mga pagmintinar sa pagpasenso sa Osamis, pagmintinar sa mga programa, proyekto, social services nga nasugdan pa sa panahon ni Congressman Ando Waminal 2019 kung diin siya pa'y mayor. Ato nakita nga ang ako isip sa ako ang kahuyang sa akong kabatanon, atong nakita ang bagpanikamot gyud ni Mayor Sam Norman Fuentes. Ang soka ni Mayor Sam, mga ako ang giat niya nato is una,
ang kanig yung sa economics, kanibang sa ekonomiya sa tuwang syudad. Ikaduha, ang kining ang peace and order situation sa tuwang syudad sa Osamis. And ang ikatulo day ako ang gitanawa to is ang mga infrastructure projects so kanang tulo ang ekonomiya o ang peace and order sa Osamis. So una, ang katong sa ekonomiya tuod man nakita man nato rito no nga daghan gyapon ang mga negosyante di nga na encourage sa pag-renew o naapoy nag-reopen. And gani nakita man nato gani sa media nakita man ninyo kung unsay ang kanabitang mo pa pagsulod sa buo takpan dayon, di ba? It means paspas ang coordination mo nakanindot sa maayong koordinasyon sa kapulisan o sa local government unit. And lastly, kaupat sa angit nako, ang social services. Pinaka importante kayo ang social services nga of course nagpadayon ang burial assistance. Ato nakita nga daghan man diay nga mga pamilya ang natabangan sa burial assistance, no? Subo man kay daghang namatyan, pero at the same time gikalipay nato sa kita nga nasa gobyerno kay daghan tag natabangan nga mga nasa kasubaanan ba, no? Daghan man diay na pila to ka milyon. Wala ko naka-take note and at the same time as of kagahapon di ba padayon na pod ang pag hatag kaning sa free hospitalization program. One TV News Break. Sa laing bahin, DP Osamis milusad sa School-Based Feeding Program 2026-2027. Opisyal nang gilunsad sa Osamis City Central School. Pinagi sa School Division Office sa Osamis ang kick-off activity sa School-Based Feeding Program SBFP alang sa school year 2026-2027. Din mokabat sa kapin Noy Vicentos ka mga tinunan ang unang nakabenepisyo sa maong programa nga gitumong sa pagpalambo sa kahimsog o nutrisyon sa mga kabataan. Ang maong kalihukan lig-on nga gisuportahan sa kanunay Asenso Administration ubos sa liderato ni Mayor Sam Norman Go Puentes. May tambong usab si City Councilor Cecil Co, Chairman sa Committee on Education sa Sangguniang Panlungsod, nga mipadayag nga ang administrasyon ni Mayor Sam Puentes magpadayon sa pag-abag o pagpaligon sa mga programa sa Schools Division of Osamis City nga naghatag og kayuhan sa mga estudyante. Ubos sa school-based feeding program, ang tanang kindergarten o grade 1 learners sa mga pampublikong eskwelahan makadawat og adlaw-adlaw nga init og masustansyang pagkaon sulod sa 82 ka adlaw. Lakip na ang feeding period aron mapugngan ang pagkawala sa timbang o malnutrisyon sa mga bata. Gilauman nga sa umabot nga mga adlaw, ipatuman usab ang programa sa ubang pampublikong eskwelahan sa Dagmayan aron mas daghang kabataan ang makabenepisyo. Ang maong programa nagpakita sa padayon nga paningkamot sa DepEd o sa kanunay Asenso Osamis Administration sa pagtukod og mas himsog, lig-on og mas andam nga mga kabatan-unan alang sa umaabot nga panahon. One TV News Break. Samtang Labo Footbridge hapit na subling buksan sa publiko. Sa dili madugay subling pagabuksan pagbalik sa publiko ang mas luwas nga footbridge o hanging bridge nga naa makaplagan sa Purok 2 Barangay Labo. Sa ulahing pag-update ni Barangay Labo Kapitan Elvira Maligon nga ang pag-repair sa footbridge kini gipunduhan sa lokal nga gamhanan sa syudad ilalom sa administrasyon sa kanunay Asenso Osamis. Gibanabadang may kantidad og 1 milyon ka pesos kapin kung kulang ang kinatibuk ang pundo sa repair project. Mainungdanon kayo ang maong tulay gumikan kay shortcut access kini sa mga residente sa Labo nga tuan na nimuyo tabok sa suba alang sa pagtungha o katuyuan sa barangay o sa syudad. Pabor usab kini nga tulay alang sa mga residente sa Barangay Kinangay Sur
Kinangay Norte o uban pang mga barangay nga nahisakop sa lungsod sa Clarin nga gustong maka-shortcut padulong sa Usamis. Dako kaayo ang pasalamat sa kapitan nga sa kanunay Asinso Usamis o sa Asinso 3 Pillars sa pagtubag sa maong problema nga taod-taod usab nga giproblema sa mga residente. Apan hangyo lang ni Kapitan Elvira Malikon sa mga user sa tulay nga unta dili na paagian og motorsiklo o tao ra gayud ang mutabok aron dili gilayon maguba ang tulay. Muntag na to, no? Ayun. Okay na kay hapit na gyud na mga atong hanging bridge. Gamay na nagkulang mga 3 meters na lang siguro mahuman na gina kanang nadiana. Human na gid din. Dako jud kay akong pasalamat ni Govendre, ni Kong Ando, ni Kong Indi, ni Mayor og sa yang Vice Mayor og sa mga konsyales sa syudad nga natuma na gid ang giingon sa gihangyo sa katawhan nga ayuhon na gid ang tulay kay grabe na gid to kay kakuan ara iyang mga kuno daan. Salamat gid kay ninyo sa ninyo gob na human na gid hapit among tulay. Kay grabe gid kay to kahadlok ni gid kay to agian. Asa gani One TV Newsbreak. Sa laing bahin na mga proyekto nga mas mopalambo sa turismo sa Baliangaw, gilusad. Opisyal nga gilusad o gipirmahan sa lokal nga pangagamhanan sa Baliangaw ang One Suite Asinso Baliangaw Municipal Tourism Development Plan, usa ka komprehensibong plano nga nagtumong sa pagpalambo sa turismo, paghatag og dugang panginabuhian o pagpreserbar sa natural o kulturanhong bahandi sa lungsod. Gipasihugdan ni Mayor Golda Catherine Junia Prisma nga ang maong plano dili lamang usa ka dokumento kundi simbolo sa panaghiusa sa gobyerno, pribadong sektor o katawhan aron mapadayon ang malungtarong kalambuan sa Baliangaw. Matud pa sa mayor, ang Tourism Development Plan nahisubay sa 5M's Development Trust sa Team Asinso ubo sa pagpangulo ni Governor Henry S. Waminal nga padayon nga naghatag og suporta og pag-abag sa mga proyekto sa Baliangaw. Usa sa labing dakong bahin sa plano maong pagtukod sa 8 ka tourism districts nga naglangkob sa White Sand Beaches, Baliangaw Boulevard, Cliff View Area hangtod Tamban Cove, Cabgan Island, Yo River Peak, Water Sports and Recreation, Baliangaw Protected Landscape and Seascape, og History and Heritage Tourism. Gipasabot usab ni Mayor Ya Prisma nga ang mga tourism districts pagahiusahon pinagi sa mga walkable tourism corridors aron masayon nga masurian sa mga turista ang nagkalinlaing destinasyon nga maghatag usab og dugang oportunidad sa mga panginabuhian o pagpalambo sa lokal nga ekonomiya. Lakip sa mga prioridad sa plano ang pagpaayos sa access roads, comfort rooms, parking areas, street lightings, tourism signages, waste management facilities, landscaping o uban pang tourism amenities aron mas mapalambo ang kasinatian sa mga bisita. Putyag usab nga nagagahin og 40 milyones pesos nga pundo alang sa pagpalambo sa Tamban Cove o public beach, samtang padayon usab ang pagpalambo sa Cabgan Island nga nailhan isip Little Boracay sa Misamis Occidental. Gipaambit usab ni Mayor Yap Prisma ang mga leksyon gikan sa tourism benchmarking sa Siquijor. Din iyang gipasiyugda ang importansya sa lig-on nga mga palisya o ordinansa aron mapanalipdan ang kinayahan o masiguro ang malungtarong pag-uswag sa turismo sa Baliangaw. Gilauman sa lokal nga pangagamhanan pinaagi sa nagkahusang suporta ni Governor Henry S. Waminal, Congressman Jason Almonte, Congressman Sanso Fernando Ando Waminal o Asinso Pinoy Party List, Representative Attorney Indy Waminal. Mahimong usa ang Baliangaw sa mga nagunang sustainable tourism destination sa Misamis Occidental o sa tibok Northern Mindanao. One TV Newsbreak.
Alang sa dugang impormasyon o mga labas nga balita, ipalo lang ang atong official Facebook page, ang 1TV Worldwide, o usab sa YouTube channel, 1TV Worldwide. Makita usab ang 1TV channel sa Pel Products Cable TV, Channel 16, ang 1TV News Channel, Misamis Occidental. Mao katong hanay sa nagbagang mga balita sa 1TV Newsbreak Misamis Occidental. Akong mga pagtibaya o pagpasalamat sa tanang mga televiewers o mga sponsors nga kanunay nagpaluyo sa 1TV News Channel. Mga pagpasalamat sa atong mga sponsors sa manining musunod. This portion is brought to you by Gloria Bazaar, Main Branch, Rizal Avenue and Bernard Avenue, Uzamis City. Gloria Bazaar, Oroqueta Branch. Bryant Milling and Marketing, Uzamis City. Uzamis City People's Multipurpose Cooperative Incorporated, luyo sa Public Mall, Purok 1, San Roque, Uzamis City. Max Ritz Corporations. St. Joseph General Hospital, Uzamis. Gushian Home Care Furnishing Incorporated, formerly FGK Trading, Anima Street, Barangay Aguada, Uzamis City. Gigi Mall, ang sariling atin in-store in Uzamis City, and McDonald's Uzamis Gigi Cinemas. Tugu Travel, Tugu Express o Tugu Group of Company operated by ABC Shipping Agency Corporation and Uzamis Gas Center. Yulin Jr. General Merchandise, Top Coffee, Imported Alhambra Solera Line. FYT Hardware Corporation Uzamis, pakikita ilang si Pershing Tangkito. Parking Go Bake Shop, Uzamis Branch, mapalit ang lamiang mga pan, cakes o guban pa. Ilim Agricultural Supply, Lamaan, Uzamis City. Matling Industrial and Commercial Corporation sa Matalin, Malabang, Llano del Sur. Ang Emerald Residences, where comfort, luxury, and convenience come together. Brought to you by Mediatrix Homes Incorporated. Anani mo tang sa usa ka prime location sa Barangay Bagakay, Ozamis City. Attorney Mars Tapayan. SK Federated President Honorable Janfield Duhay Lungsod. Board Member Nimisio Lahay-Lahay, Board Member 2nd District. Honorable Sunny Waminal, City Councilor Uzamis. LGU Todela, headed by Mayor Stella Obot Istanio, Vice Mayor Wing Paruhinog, and SB members. Governor Henry Sevilla Waminal Sr., Province of Misamis Occidental. Congressman Andu Waminal, Representative 2nd District. Congressman Henry Indy Waminal Jr., Asinso Pinoy Party List. Mayor Sam Norman Go Fuentes, Vice Mayor Bebeneri, and City Councilor of Uzamis. Sa ngalan sa Tibok Puwersa sa 1TV News Channel Misamis Occidental, kini ang inyong ubos nga alagad Johnny Tommy ang mingon, kung matarong ang nangulo, magmalipahin ang mga tao. Apan kung dautan ang nunuan, magantos ang katawhan. Daghang salamat, Misamis Occidental. Salamat sa Diyos.